Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Sinasamba ka namin. Humihingi po kami sa iyo ng paglilinis, ng patnubay, ng gabay sa aming isip at sa aming puso. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. At iayon mo ang aming puso sa iyong katuwiran. O Diyos, huwag mo pong hayaan na kami po ay makapakinig ng iyong salita at pagkatapos ito ay maihasik sa pusong mabato o sa pusong walang focus o sa pusong sinasakal ng mga alalahanin. Bigyan mo po kami ng kapayapaan sa aming pakikinig ng iyong salita. Sapagkat kung hindi manggagaling sa iyo ang buhay, paano kami lalago sa aming buhay Kristiyano? Kaya palakasin mo, Iglesia, sa pamamagitan ng salita mong ito, sa pagpapatuloy namin ng pagbasa sa sulat ni Santiago, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nadako po tayo, mga kapatid, sa ikatlong bahagi ng pangangaral, ang pagtitiis sa panahon ng pagsubok sa pananampalataya. At nandito tayo sa Santiago. Sa James chapter 5, babasahin natin yung verse 7 hanggang verse 11. Nandoon pa rin tayo sa bahagi ng pagpapaliwanag sa atin ano ba ang pagtitiis na ipinapanawagan ng Diyos sa mga Kristiyano. Verse 7, magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at sa huli. Magtiis din naman kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga upasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa. Upang kayo'y huwag maghatulan, narito ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Kunan ninyo ng halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangatitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa nakaraang pagkakataon, nakita natin na ang panawagan ni Santiago na magtiis kayo ay hindi hiwalay sa mga naunang talata, verse 1 hanggang 6. Ito ay tugon sa mga paghihirap na dinaranas ng mga Kristiyano, ang kanilang mga kahirapan, ang kawalan ng hustisya at ang pang-aapi ng mga makapangyarihan. Sa gitna ng lahat ng mga ito, hindi sila tinawag ni Santiago upang maghiganti. Hindi para mag-aklas sa lipunan. Hindi para baguhin ang sistema ng society. Kundi ang panawagan ay upang magtiis hanggang sa pagpaparito ng Panginoon. Nakita rin natin na ang salitang magtiis ay tumutukoy hindi lamang sa pagtanggap ng pagdurusa, kundi sa pagpipigil ng galit at ang kawalan ng puot sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. Ang pagtitiis ng Kristiyano ay bunga ng kanyang pag-asa sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kung paano ang magsasaka ay matyagang naghihintay sa mahalagang bunga ng lupa, gayon din ang mga mananampalataya ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon na may pagtitiwala sa takdang panahon ng Diyos. May sariling panahon ang Diyos na itinakda para sa atin. Ngunit, dito ay maaari nating itanong,
paano natin maisasabuhay ang ganitong uri ng pagtitiis. At yan ay makikita natin mula sa verse 8 hanggang verse 10. At ito ay may 3 punto. Una, patibayin ninyo ang inyong mga puso. Verse 8. Huwag kayong mga upasalaan, mga kapatid. Verse 9. At kunan ninyo ng halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Verse 10. Ganito ang magiging daloy ng ating exposition sa gabing ito. Sa pagpapaliwanag ng mga ito isa-isa, hindi natin dapat kalimutan ang pangunahing layunin ng talata, ang panawagan na magtiis hanggang sa pagparito ng Panginoon. O sa natural at sa literal na pagsasalita, ang mga mga punto na ito ay sumasagot sa tanong na paano tayo magkakaroon ng pagtitimpi sa mga umuusig sa atin, sa mga gumagawa ng masama sa atin. Paano natin gagawin ang lahat ng iyan habang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon? Kaya sa bawat punto ay ating sisiyasatin, paano tayo tinutulungan ng utos na ito na magpasensya? Paano tayo tinuturuan ng bawat utos na ito sa verse 8 hanggang verse 10 na tayo ay maging mabagal sa pagkagalit? At paano titibay ang pananampalataya natin sa panahon ng pagsubok? At isa-isahin natin yan. Una, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso. Kung ihahambing natin ito sa nauna, sa verse 7, mapapansin natin inulit ni Santiago ang panawagan sa pagtitiis hanggang sa pagparito ng Panginoon. Ngunit sa pagkakataong ito ay dinagdagan niya. Dinagdag niya ang mahalagang utos, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso. Ang salitang pagtibayin na ginamit niya rito ay mula sa salitang Griego, esteridzo, na nangangahulugang patatagin, palakasin, o itatag ng matibay. Ginamit din ang salitang ito sa diwa ng pagtuon ng isang tao sa isang tiyak na layunin o direksyon. Hindi basta matibay dahil matigas. Matibay hindi dahil sa hindi bumabagsak, kung hindi dahil matibay sapagkat nagpapatuloy. Matibay sapagkat hindi nababago ang layunin. Hindi nababago ang paniniwala. Sa konteksto ng verse 8, ang direksyong ito ay malinaw. Ang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Kaya't ang utos ni Santiago ay hindi lamang magpakatatag kayo, kundi patatagin ninyo ang inyong puso. Ituon ninyo ang inyong puso sa direksyon na sinasabi rito ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Anong dahilan? Sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Ang salitang sapagkat sa verse 8 ay nagpapakita ng batayan ng utos. Bakit dapat maging matatag ang puso? Bakit dapat ituon mo ang iyong damdamin, ang iyong atensyon sa pagbabalik ni Kristo? Sapagkat ang pagbabalik ni Hesukristo ay malapit na. Ang ginamit na larawan ng mga apostol, nandyan na siya sa pintuan. Ang katiyakan ng kanyang pagdating ang nagbibigay ng katatagan sa mga mananampalataya. Ngunit anong tinutukoy ni Santiago sa puso? Sa kasulatan, pag sinabing puso, ito ay ang panloob na pagkatao ng tao. Ang kanyang pag-iisip, ang kanyang damdamin, ang kanyang pagnanasa, ang kanyang hangarin. Kaya't ang ipinag-uutos ni Santiago ay ang buong panloob na buhay ng Kristiyano. Ang pagtitimpi ay hindi una sa lahat nahuhubog sa pagdidisiplina ng katawan. Nag-uumpisa yan sa pagdidisiplina ng kalooban. Ang pagtutuon ng kalooban sa pag-asa kay Kristo. Ganito rin ang turo ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 3 verse 1.
hanggang 2. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. At verse 4, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, yang salitang mahayag ay tumutukoy sa kanyang pagpapakita. Kaya yung pagtuon ng ating isip sa hinaharap, sa pagbabalik ni Kristo, yung pag-asa sa pagbabalik ni Kristo, ay ang kaparaanan ng Biblia na ituon natin ang isip natin sa mga spiritual na bagay, hindi sa mga temporal na bagay. Kapag si Jesucristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Isa pang talata sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, ngayon ay nakalaan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, sinasabi ni Apostol Pablo, hindi lamang sa kanya nakalaan ang korona ng katwiran, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Sa King James Version, yung salitang paghahangad ay love. That love His appearing. Yung minamahal mo ang pagbabalik ni Kristo. Paghahangad, yung damdamin mo ay nananabik ka sa pagbabalik ni Kristo. Yan ang unang pundasyon ng pagtitimpi ng Kristiyano. Ngayon nga, ito ang tanong, paano ito naghuhubog ng pagtitiis? Anong kinalaman nito sa magtiis kayo? Kapag ang puso ay nakatuon sa pagbabalik ng Panginoon, nagiging spiritual na lakas ito. Psalms 27 verse 14, Psalms 27 verse 14, mag-antay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Sa King James Version, strengthen your heart. Oo, umasa ka sa Panginoon. Psalms 31 verse 24, kayo'y magpakalakas at magdalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Mapapansin natin sa dalawang talatang binasa natin na magkaugnay ang pag-asa at ang katatagan ng puso o katapangan ng puso. Habang ang tao ay naghihintay sa Panginoon, lalong tumitibay ang kanyang loob. Isipin mo kung gaano ka kasigurado ang kaligtasan. Ang sinasabi ng Biblia na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sinabi ng sumulat ng Hebreo, ang Panginoon ang aking katuwang. Hindi ako matatakot kung anong gagawin sa akin ng tao. Ang pangako ng Diyos ang nagbibigay sa kanyang ng lakas upang huwag manghina sa gitna ng pagsubok. At ito'y paulit-ulit ng karanasan ng mga taong hindi natakot magtiwala sa Diyos. Kaya ang pananampalataya sa Panginoon ay hindi dapat nagkakaroon ng kagulumihanan. Ang pananampalataya sa Diyos ay una sa lahat nagdadala ng kapayapaan. At ito rin ang karanasan ni Apostol Pablo. Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 15 hanggang 18. Sinabi niya, 2 Corinthians 4:15 hanggang 18, hindi kami nanghihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapighatian, na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita,
kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Tatapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Nang sinabi ni Apostol Pablo na hindi siya nanghihimagod, alam natin na hindi niya sinasabi diyan yung kanyang pisikal na lakas. Sapagkat sa sumunod na talata, sa sumunod na sentence, sinabi niya, ang aming pagkataong labas ay pahina. Yung sinasabi niyang hindi siya nanghihimagod ay kalagayan ng pagkataong loob. Kung iisipin mo ganito, hindi dapat nawawalan ng paglilingkod sa Diyos ang tao kahit mahina na ang kanyang katawan. Ang pagkakataon na yan ay dapat hanapin natin paano tayo maglilingkod sa Diyos kahit sa limitasyon ng ating mga katawang panlupa. Bakit? Sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos araw-araw. Isipin mo, kung buhay ka pa, bakit ka nabubuhay? Nabubuhay ka para maghintay na isang araw, mamamatay ka at babalik ka sa lupa. What's the sense? Hindi tumitigil ang pagpapatotoo alang-alang kay Kristo. Hindi natatapos ang pananampalataya habang humihinga tayo. Kaya, ayon sa patotoo ni Apostol Pablo, ano ang naidudulot ng pagtingin niya sa mga bagay na walang hanggan? Anong epekto sa kanya na yung kanyang atensyon ay nandoon sa mga eternal na bagay? Dalawang bagay. Una, na sa kabila ng kagipitan at pag-uusig alang-alang sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay hindi sila nanghihimagod, bagamat ang realidad ay nanghihina talaga sila. At totoong habang tumatagal tayo sa gawain ng Panginoon, mararamdaman natin yan. Hindi tayo palakas sa lamang ito. Hihina at hihina tayo. Kaya nga ang sekreto ng isang makulay na paglilingkod sa Diyos ay matutunan natin na ang buong buhay natin ay isandig natin sa mga eternal na bagay. Sapagkat kung ang natutunan natin paglilingkod ay nakadepende lang sa mga bagay na may katapusan, paano kapag wala ka ng kayang gawin? Kung isasandig mo ang paglilingkod mo sa pera, tatanungin kita, paano ka maglilingkod sa Diyos pag wala kang pera? Uupo ka sa sulok at magsiself-pity ka dahil wala kang maiambag sa gawain ng Diyos? Kung halimbawa, mananangan ka lang sa sarili sa iyong isip, paano pag hindi na yan nagpa-function ng maayos? Paano pag lahat ng inaral mo sa kolehiyo, nakalimutan mo na? Paano kung hindi mo na magamit ang skill mo kasi nirarayuman na ang kamay mo? Hindi ka na magiging masaya sa paglilingkod sa Diyos. You see, kaya isang realidad sa atin mga kapatid at paalala sa ating mga malalakas pa na hindi tayo palaging malakas. Hindi palaging napakarami nating oras. At panawagan din sa mga nasa gilid na ng panghihina, alam mo palang humihina na ang katawan mo, bakit sinasayang mo pa? You see, kaya ang naging bunga kay Apostol Pablo ng pagtingin niya sa eternal na bagay ay humihina ang panlabas niyang pagkatao. Subalit nababago yung kanyang panloob. Hindi natatapos yung pagbabago ng Diyos sa atin. Sinasanctify tayo ng banal na Espiritu araw-araw. Kung kaya't nagiging realidad sa Kanya yung patotoo niya sa verse 7. Asan ba tayo? 2 Corinthians 4. Ngayon, tignan mo yung sinasabi niya dun sa verse 8. Sa magkabi-kabila ay nagigipit kami. Gayon may hindi naghihinagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusik, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Mahirap kumbinsihin ang Kristiyano kung sa palagay niya na siya ay naghihinagpis, kung siya ay wala ng kapag-asa,
Kung sa pakiramdam niya siya ay pinabayaan, kung sa pakiramdam niya nasira na ang buhay niya, sa palagay ko walang encouragement ang pwedeng makapagpabuhay ng sino mang Kristiyano kung gano'n ang kanyang paningin sa paglilingkod sa Diyos, na wala na akong pag-asa, ganito na lang ako. At kung ganyan ang nangyayari sa Kristiyano, tumingin ka sa mga eternal na bagay. Sapagkat hindi mo maaalis ang pag-uusig. Pero hindi espiritu ng Diyos na mentras kang inuusig ang pakiramdam mo, pinababayaan ka. Doon mo ngayon masusukat kung saan nakalagak ang pagtitiwala mo. Mararamdaman mo lang na pinababayaan ka ng tao kung ang pagtitiwala mo ay nasa tao. Pero kung sasabihin mo pinababayaan ka ng Diyos, at sasabihin mo na pinabayaan ka ng Diyos, maaaring hindi mo kilala ang Diyos mabuti. Darating talaga sa atin yung pagkalugmok. Pero hindi natin sasayangin ang oras natin sa pagkalugmok na mauuwi sa pagkasira. Tatayo at tatayo tayo sapagkat maraming nakadepende sa paglilingkod natin sa Diyos. Saan may tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Di ba? Anong larawan ng mga Kristiyano sa banal na kasulatan? Habang tumatanda tayo, nag-gain tayo ng experience sa pananampalataya. Kaya pag nagsalita tayo, may conviction, lalo na sa mga bata. Pag sinabi natin na nanampalataya tayo sa Diyos, hindi yun basta salita. Naranasan natin yun. At payapa tayo doon. In fact, sana maging patotoo natin. Dahil sa pagtitiwala natin sa Diyos, hindi natin iniwan ang kanyang kalooban kahit mahirap. At mamaya babanggitin natin yan. Pangalawang naidulot niya ng pagtingin ni Apostol Pablo sa mga bagay na walang hanggan, yung paghihirap niya, hindi niya tinignan na walang katapusan. Dahil ang kanyang puso ay nakatuon sa mga bagay na walang hanggan, ang mabibigat na kapighatian ay itinuring niyang magaan lang to. Isipin mo kung anong kapalit. Anong pinakamalalang pwedeng mangyari sa atin? Mamatay. Sa palagay ko, yun ang pinakamatinding bagay na pwedeng mangyari sa atin. Pero isipin mo, kung mamatay tayo at ang kapalit nun, dahil namatay tayo sa pananampalataya, ang kapalit nun ay muling pagkabuhay kay Kristo, mas masarap pang mamatay. Pero sinasabi ng Apostol Pablo na ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Isipin mo, kung ang lahat ng bagay na give up natin para kay Kristo, naniniwala ka talaga na ang Diyos ay matapat at siya ang sinusunod mo at itinagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, yan ba mga bagay na give up mo para kay Kristo? Mas mabigat ba yan sa mga bagay na ibibigay sa iyo ni Kristo kung nakatingin ka talaga sa buhay na walang hanggan? Yun ang argumento ni Apostol Pablo. Uubusin ba natin yung oras natin doon sa mga taong gumawa ng masama sa atin? Na hindi natin nadala ang mga kaluluwa natin, ang mga kaluluwa nila sa Panginoon. Na hindi natin naipakita sa kanila ang pagiging Kristiyano, malaki ang kalugihan natin. So dalawang bagay ang naidulot ng pagtingin ni Pablo sa mga buhay na walang hanggan. Kaya doon natin nabubuo, doon natin nauunawaan yung sinasabi ng Isaiah chapter 40 verse 29 na siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina. At walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Tatandaan natin yan, mga kapatid, na sa gawain ng Diyos, hindi ito gawain para sa mga malalakas, upang huwag magmapuri ang mga malalakas. Pero huwag din nating isipin na mahina tayo
ay gagamitin din tayo ng Diyos. Kung alam natin na tayo ay nanghihina, panahon na para sa isang seryosong pananampalataya. Ngayon, sapagkat sa gawain ng Diyos, kung sino pa yung mga binata, yun ang nawawala sa ministeryo. Sa pagiging maligalig ng pag-iisip, sinasabi sa Titus chapter 2 verse 6, ituro mo sa mga bagong tao na maging sober. Kung sino pa yung maraming oras, yun ang walang oras sa gawain ng Diyos. Kung kaya't binibigyan tayo ng Diyos ng partida sa paglilingkod na ito upang ang pagtitiwala natin sa Diyos lang. Sinong tao ang pinakikialaman ng Diyos ang kanyang buhay? Yung mga tao, takot sila na pakialaman ng Diyos ang buhay nila. Ayaw nilang ang Diyos ang magdesisyon sa kanila. Pero kung nakikilala mo ang Diyos, maraming mga bagay tungkol sa Diyos ang hindi mo maiintindihan, pero isa lang ang bagay na mapangahawakan mo, ang Diyos ay mabuti at mabiyaya. Kaya kung sagana ang akin, kung gusto niyang pakialaman ang buhay ko, sige, go. Please Lord, makialam ka. Kaysa hindi ko alam yung susunod na gagawin, pakialaman mo na ako. Bakit? Sapagkat na naghihintay sa Panginoon ay nagbabago ng lakas. Hindi na sinasabing hindi ka manghina. Ang sinasabi diyan, nagbabago ng lakas. Hindi sinabi diyan na maglilingkod ka sa Panginoon isang beses lang at pagkatapos yung susunod na araw mo sa isang linggo, mag-backslide ka na. Kailangan araw-araw nagbabago ng lakas. Hindi pwedeng tsamba lang ang ministry. Hindi pwedeng nagbigay ka kasi may sobra ka. Hindi pwedeng nandyan ka kasi wala kang magawa. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong lakas. Sapagkat ang kanyang biyaya ay bago tuwing umaga. At sinabi ng Lamentation, dakila ang kanyang pagtatapat. Paano mo nalaman na ang Diyos matapat? Sapagkat sa araw na ito, gusto ko mag-backslide kanina, hindi ako nag-backslide. Bago ang awa ng Diyos sa akin sa araw na ito. Isipin mo, isustain mo ang sarili mo. In 7 years na paglilingkod sa Diyos, wala kang support, wala kang mapangahawakan na anuman, and yet nagawa mo yan consistently nang hindi dahil sa magaling ka, na hindi dahil sa malakas ka. Kaya ako nalaman na matapat ang Diyos. Sapagkat yung inumpisahan niya, hindi niya binibitawan. Hindi niya binibitawan. Hindi nangangahulugan na mawawala ang pagsubok. Hindi nangangahulugan na mawawala ang panahon ng panghihina. Ang pangako ay habang naghihintay sila sa Panginoon, lagi silang magkakaroon ng lakas para magpatuloy. At ang pagpapatuloy, nagkakaroon niya ng experience. Sa pagpapatuloy natin, may mga bagong karanasan, may mga bagong pagkakataon, may mga bagong oportunidad, may mga bagong hamon. At hindi tayo palaging simula lang, na hindi tayo umuusad, pagkatapos pag nakalayo-layo tayo ng konti, magbabackslide na naman tayo. Anong klaseng pagpapatuloy yan? Kailangan na nating lumago. Kung araw-araw magtatayo ka dyan ng poste at susunod na araw bababagsakin mo uli, anong maitatayo mo sa loob ng 20 years? Wala. Sapagkat yung itinatayo mo, pinababagsak mo lang din sa susunod na araw. Kaya ang panawagan ni Santiago na magtiis ay ituon una sa lahat ang puso sa Diyos. Gusto mong magtiis sa tukso ng sanlibutan,
kailangan matutunan mo una sa lahat na ibigin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. Ngayon, pangalawa, verse 9, huwag kayong mga upasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa upang huwag kayong mahatulan. Narito ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Ang salitang mga upasalaan ay malalim na salita sa Tagalog na bihira natin ginagamit. Ito ay may diwa ng pagdaing, pagreklamo, o pagkikimkim ng sama ng loob sa isa't isa. Kaya sa King James Version ang ginamit diyan, grudge. Grudge. Huwag kang magkaroon ng grudge. Huwag kayong magkaroon ng grudge sa isa't isa. Kaugnay ito ng sinasabi ni Santiago sa chapter 4 verse 11 na huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Gayunman, ang tinutukoy rito ay higit pa sa mga salitang binibigkas. Tayo ay nasa sibilisadong panahon. Binabantayan natin ang sinasabi natin at saka ginagawa natin. May mga pagkakataong walang lumalabas na salita sa bibig natin. Ngunit ang puso natin ay punong-puno ng hinanakit, galit at mapait na damdamin sa ating mga kapatid. At kahit hindi lang sa mga kapatid natin, maging doon sa labas ng pananampalataya, paulit-ulit itong ipinahiwatig sa atin dito sa kabuuan na exposition sa Santiago. Kaya't ang panawagan ni Santiago ay hindi lamang huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, kundi huwag kayong magkimkim ng sama ng loob. Huwag nating ugaliin na ang puso natin ay bahay ng kapaitan. At huwag kayong magtanim ng galit sa inyong puso laban sa inyong kapwa. Kapatid mo man yan o hindi mo kapatid. Bagamat ang tuwirang tinutukoy ni Santiago rito ay ang relasyon ng magkakapatid sa Panginoon, lalong-lalo na sa loob ng iglesia. Ang prinsipyong ito ay umaabot din sa pakikitungo natin sa lahat ng tao. Ito ay panawagan sa pag-ibig na siyang kabaliktaran ng pagkikimkim ng galit. Nagbigay si Santiago ng dalawang dahilan. Ano ang dalawang dahilan? Bakit kailangan itong gawin? Una, upang kayo'y huwag mahatulan, sinabi niya sa talata. Malinaw ito kasi sa doktrina ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib ng kahatulan. At ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino man magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib ng impyerno ng apoy. Matthew 5:22. At in-extend ng Panginoon yan, hindi lang sa loob ng iglesia, kundi pati sa labas ng iglesia. Ang sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo ay nagsisipag-usig. Isipin natin, na bagamat tayong mga Kristiyano, sa pagpapalagay natin, tayo ang nasa mabuti, tayo ang nasa katotohanan, tayo ang nasa liwanag ng sanlibutan, bagamat tayo ang ginawa ng masama, may tungkulin tayong manatili na gawin ang katwiran ng Diyos. May tungkulin tayo na sumunod sa Espiritu ng Panginoong Hesukristo. At yan ang isang Kristyanismo na hindi nagagaya ng kahit sinong professing Christian sa sanlibutan. Dahil napaka-radikal ng utos na yan. Sapagkat yan ang Espiritu ni Kristo. Dahil kung hindi ganyan ang Espiritu ni Kristo, mga kapatid, wala tayong kaligtasan. Gagantihan niya yung nagpako sa Kanya. Hindi siya magpapakumbaba sa krus. Iyan ang Espiritu ng Kristyanismo. Yan ang liwanag sa kadiliman. Hindi mo mapapaliwanag ang kadiliman sa pamamagitan ng kadiliman. Kaya nga sinasabi, sa church discipline, kahit ikaw pang nasaktan, ikaw ang magwiwin sa kapatid mo. Ikaw ang magpapanumbalik sa kapatiran mo. Sapagkat kailangan mangibabaw ang pag-ibig. Bakit? Kasi huwag mong kakalimutan, hindi porket nagkasala ang kapatiran mo,
ikaw na ginawa ng kasamaan, hindi ka nahaharap sa hukuman ng Diyos. Haharap ka pa rin sa hukuman ng Diyos. Yung damdamin mo, yung mga bagay na hindi mo ginawa, mga bagay sa paglilingkod na pinalagpas mo dahil lang sa katuwiran mo sa Diyos, natisod ka, hahanapin sa iyo ng Diyos yun. 2 Corinthians 5:10, tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ibig ko sabihin, mga kapatid, kailangan nating matuto na magkaroon ng puso na ang prioridad natin pag-ibig. Alam kong imposible yan sa tao. Kaya nga't napaka-importante, kanina ko pa ini-emphasis, na kailangan tayong patnubayan ng banal na Espiritu. Kaya minsan, imbis na tayo na ang ginawa ng masama, nate-technical tayo ng salita ng Diyos, because dahil ginawan tayo ng masama, hindi na natin ginawa kung anong mabuti. Yan nagiging problema natin. Pangalawang dahilan, sapagkat ang hukom ay nakatayo sa harapan ng pinto. Nalalapit na ang paghatol ng Panginoon. Ang larawan ng hukom na nakatayo sa harapan ng mga pinto ay nagpapakita na ang kanyang pagdating ay napakalapit. Wala sa kanto, wala sa gate, nasa pinto. Isipin niyo, mga kapatid, gaano kahirap sa Diyos na magpakita dyan sa gitna ng alapaap niyan. Maglalakbay ba siya? Kailangan niyang sumakay ng spaceship para mag-travel sa daigdig ng milya-milya, light years, para makarating sa daigdig. Mga kapatid, kung gugustuhin ng Diyos bumalik ngayon, babalik siya. Ganon kalapit. Kaya nga, sa halip na tayo ang maghiganti, ipaubayan na natin sa Diyos ang paghatol. Ang dami natin kailangan gawin. Ang daming nating nasasayang na oras. Hayaan natin ang Diyos. Romans 12 verse 19, huwag kayong maghigantihan, mga iniibig. Kundi bigyan ninyo ng daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Ngayon, nakakalimutan natin yung unang phrase, huwag kang padaig sa masama. Saan ginamit yung konteksto? Sa oras na gumanti ka, nadaig ka ng masama. Sa oras na hindi mo ipaubaya sa Diyos ang katarungan, ang hustisya, pangunahan mo ang Diyos, nadaig ka ng masama. Sa oras na hindi mo gawa ng mabuti ang kaaway mo, nadaig tayo ng masama. Sa oras na hindi natin ipanalangin yung mga taong sumasakit sa atin, dinaig tayo ng masama. Ang pagkakaalam na ang Panginoon ang makatarungang hukom ang nagpapalaya sa atin sa pagnanais na gumanti. Hindi pagpapasensya yung magpaplano ka ng paghihiganti. Hindi natin kailangang akuin ang gawaing inilaan ng Diyos para sa kanyang sarili. Paano ito humuhubog sa pagtitiis? Yan ang tanong sa atin. Anong kinalaman nito sa pagtitiis? Kapag ang ating pananaw sa mga umaapi sa atin ay hinuhubog ng katuwiran ni Kristo, mas nagiging mahaba ang ating pagtitiis. Sapagkat alam natin, ang Diyos ay makatuwiran. Sapagkat alam natin na yung ginagawa natin, yun ang nais ng Panginoon. Pagharap mo sa Diyos, hindi kanya tatanungin kung nakaganti ka ba kahit konti lang. Lord, hindi sila nakaisa sa akin. Akala nila makakaisa sila sa akin, pero naisahan ko sila. Hindi yun. Hindi tayo
tatanggapin ng Diyos sa kanyang trono dahil sa magaling tayo sa paghihiganti. Kundi isa lang ang magiging batayan doon. Ginawa mo ba ang kalooban ng Diyos? Panginoon, lahat ng umusig sa amin, talagang dinurog namin sila. Talagang, isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong pagpalain ng ministeryo upang dumating ang panahon na anihin nila yung kanilang mga ginawa sa Diyos, nandito pa rin tayo na makakatulong sa kanila. At ano bang kauuwian niya ng mga pagsuway na yan? Ano bang kauuwian niya ng mga pagsisipag-usig yan? Walang kauuwian yan. Wala. At sa panahon na yun, malalaman nila na ang Diyos ay pag-ibig. Sapagkat hindi tayo nagsusukli ng masama sa masama. Ang sinusukli natin ay kabutihan. Ganda. May kaugnayan ba ang ating pag-ibig sa kapwa sa ating paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon? Meron. At maliwanag yun sa banal na kasulatan. 1 Thessalonians 3:12. Kayo'y palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa sa loob ng iglesia at sa lahat ng mga tao. Pati sa labas ng iglesia, pati sa mga kaaway mo, pati sa mga may utang na hindi nagbabayad. Pati sa mga sigasigaan sa kanto. Pati sa mga mapanakit. In general, sa lahat ng mga tao, gaya naman ng amin sa inyo, upang patibayin niya ang inyong mga puso. Isa sa parte ng pagtibay natin bilang Kristiyano, tiisin mo lahat ng sumakit sa iyo at magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung lahat yan iiyakan mo at lahat yan gagawin mong major sa buhay mo at hindi ka na maglilingkod sa Diyos habang buhay kang immature na Kristiyano. Gusto mo na matibay na Kristiyano? Matuto kang magtiis ng sakit. Upang patibayin niya ang inyong mga puso. Palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig upang patibayin niya ang inyong mga puso. Anong nagiging resulta nun sa ating pamumuhay? Na walang maipipintas sa kabanalan. Ang banal na pamumuhay, hindi yan nakukuha sa pagpapakabait. Matuto kang ibigin mo kahit sino. Hindi ka gagawa ng masama. Bakit? Because haharap tayo sa ating Diyos at Ama. At yan ang tema ng sinasabi ni Santiago. Magtiis kayo hanggang sa pagbabalik ni Hesukristo. Sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na kasama ang kanyang lahat ng mga banal. Sipin mo na, darating yung panahon na sasabihin mo, nagpapakabait na nga ako, tinitusod pa nila ako. Sinisikap ko na ngang gumawa ng mabuti. Ginagawan pa ako ng masama. Kaya nga kailangan mauna ang pag-ibig. Para yung pag-ibig na yan ang magpatibay sa iyong puso. Para yung pamumuhay sa banal, hindi yan dahil sa pakiramdam mo lang. Pakiramdam mo, blessed ka ngayon. Pakiramdam mo, feel mo mag-church. Feel mo sumali sa gawain. No? Dapat mangyari yun sa isang pusong pinatatag ng pag-ibig. Kaya alam mo, kung medyo sisegue tayo ng konti, yun pala ang dahilan kung bakit ang iglesia hindi inililigtas ng Diyos sa mga katitisuran. Kailangan ang katitisuran dumating. At pag dumating ang katitisuran sa iglesia, dapat alam mo kung paano mo haharapin, paano mo i-handle, paano mo. Kasi yan ang magpapatibay sa puso mo. Para sa pamumuhay ng banal, hindi tayo mabilis umaray. Hindi tayo mabilis na out of line. Kaya pansinin natin ang kaugnayan, lumalagong pag-ibig, nagpapatatag ng puso bilang paghahanda sa pagparito ni Kristo. Amen.
Isa pang basa, 1 John chapter 4, verse 16 hanggang 18. Ating nakikilala ang ating sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Dito ay naging sakdal ang pag-ibig sa atin, upang tayo ay magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Pansinin mo yon. Kung ano si Kristo, nagiging ganon din tayo sa sanlibutan ito. Anong pinag-uusapan dyan? Pamumuhay sa pag-ibig. Kung nakikita mo sa iyong sarili, na sa pananampalataya mo sa Diyos, yung nababasa mo na kung sino si Kristo sa Biblia, ay nangyayari sa buhay mo kung ano siya, ganun ka sa sanlibutan ito. Nagiging kumpiyansa mo yan na isang araw pagbalik ni Kristo, kasama ka talaga. Kaya kung wala kang nakikitang bunga ng Espiritu sa iyo at naririnig mo ang salita ng Diyos, magre-resulta yan ng takot, pangamba, pagdadalawang isip, ligtas ba ako? At ang sinasabi ng banal na kasulatan, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan. At ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. Ang punto natin, ba't binasa natin yan? Sapagkat yung pananahan sa pag-ibig, yun ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na pag bumalik si Kristo, kasali tayo. Sapagkat alam natin sa konsensya natin, iniibig ko talaga ang Diyos. Iniibig ko ang Kanyang salita. At iniibig ko ang iglesia. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay na yan. At naway masabi ng Kristiyano yan. At dahil sa tatlong bagay na yan, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa Kanyang salita, at pag-ibig sa ating mga kapatid, dumadalo yan, maging doon sa mga taong walang Diyos. Minamahal natin ang mga unsaved, hindi para magpaka-unsaved tayo, o para magpaka-worldly tayo, kundi para madala din natin sila sa pag-ibig ng Diyos. At madala din natin sila sa pag-ibig ng salita ng Diyos. At maipadama natin sa kanila kung paano tayo nagmamahalan sa iglesia. Medyo mahaba na ako sa puntong ito. At hindi ko matatapos yung pangatlo. Pero ito yung sinasabi, kunan ninyo ng halimbawa ang mga propeta at si Job. Sa verse 10 hanggang verse 11. Ipagpapatuloy natin to next week, mga kapatid. Sa part 4. Medyo mahaba-habang paksa ito sa pagtitiis sa panahon ng pagsubok. Gayunpaman, iniwanan tayo ni Santiago na isang malinaw na larawan ng buhay Kristiyano. Habang iniisip-isip ko ang mga bagay na ito, hindi lahat ng kahirapan natin bilang Kristiyano nararamdaman ng katawan. Marami tayong kahirapan na dito natin pinaglalabanan. Dito natin pinag-iisipan. Minsan payapa ang isip mo. Okay ka sa iyong panloob, sa iyong spiritual na buhay. Pero ang katawan mo, meron kang sakit, marami kang problema. Marami kang pananagutan. Minsan naman malakas ang katawan mo, pero ang isip mo, marami kang alalahanin. Marami kang agam-agam. Sabi mo, parang hindi natin nape-perfect. At araw-araw nararanasan ko yan, mga kapatid. Okay ako sa parting ito, pero dito medyo hindi. Dito okay, dito hindi. At inaalaw ng Diyos yun upang maintindihan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo na binigyan tayo ng Diyos ng kayamanan, kaya lang inilagay niya sa mga lalagyan na may kahinaan. Upang hindi tayo ang maluwalhati. Ang Diyos ang maluwalhati sa atin. At hanggang sa araw na ito, pinag-iisipan ko kung anong implikasyon niyan sa buhay ko at sa buhay ng iglesia. Paanong kailangan pahabain ang pasensya sa mga may katigasan ng ulo,
sa mga mahihina, sa mga paulit-ulit. Pero at the same time, hindi ka dapat mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay mabuti. Na kailangan pahabain mo yung pasensya mo doon sa mga umuusig, sa dinadala mo sa Panginoon, na pangako ng pangako, na pupunta sa bahay-sambahan, tapos hindi magpapakita. Minsan magpapakita, sisilip lang, tapos aalis na. Ang expectation mo, pinagdasal mo, makikinig siya ng salita ng Diyos. Pero at the end of the day, hindi mo siya pwedeng hatulan na pa-impyerno na talaga to. Wala nang pag-asa to. Diba? Yun ang sinasabi ni Santiago dito. Sapagkat kung ang espiritu natin ay mabilis humatol sa kapwa, nagpapaigsi ng pasensya yan. Kapag inisip mo na ang biyaya ng Diyos limitado at ang pananampalataya ay hindi makapangyarihang gumagawa sa lahat ng sumampalataya, parang kagaya ng puno, pag minadali mo ang paglago ng puno, baka putulin mo na lang sa inis mo. Mas mabuti pa to gawing bangko. Ang tagal mamunga. Pero maminsan-minsan, kailangan maintindihan natin, ano ba yung hinihintay natin? Kaya, wala talagang ibang halimbawa sa atin maliban sa Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi sa Hebrews 12:1, yamang tayo napapalibutan ng makapal na bilang ng mga saksi. Iwaksi rin natin ang bawat pasan at mga kasalanang madaling pumipigil sa atin. Sa isang seryosong pagtatanong, anong alam mo na kasalanang pumipigil sa iyo? Maaaring yung iba, alam na natin. Maaaring yung iba, hindi pa natin alam, kaya ipinapaliwanag ng salita ng Diyos. Pero anyway, kung alam natin na ito ay pasanin, na dahilan kung bakit hindi tayo makapagpatuloy sa isang maluwalhating pagpapatuloy, ang sinasabi ng banal na kasulatan, iwaksi natin. Minsan masakit sa kalooban sapagkat walang kasalanan na hindi malapit sa puso natin. Diba? Walang tukso na kaya tukso sa'yo kasi hindi mo gusto. Hindi, lahat ng tukso gusto natin. Kaya minsan napakahirap iwaksi kasi parang hinahati mo yung kaluluwa mo. Diba? Kaya nga napakahirap magtiwala sa katalinuhan ng Diyos kasi para kang ginagawang tanga. For lack of better words, para magtiwala ka sa Diyos, kailangan mong maintindihan sa sarili mo na mangmang tayo. At ayaw natin yun. Kaya nga madalas pinangungunahan natin ang Diyos. Ayaw nating lumabas na mas matalino ang Diyos sa atin. Kaya kailangan natin yung iwaksi. Dahil sa totoo lang, kahit anong talino natin, mas matalino pa rin ang Diyos sa atin. Kahit anong lakas natin, mas malakas pa rin ang Diyos sa atin. At kahit kontrolado natin ang lahat, at sa palagay natin, na pagplanuhan natin ang lahat, may mga bagay sa sanlibutan ito na wala sa kamay natin. Kaya ang sinasabi ng Hebrews 12, takbuhin natin may pagtitiis. Ang takbuing inilagay sa harapan natin. Kung every time na masasaktan tayo, i-stop tayo, kahit ilang taon ka lang tumatakbo, hindi pa malayo ang natakbo mo. Hindi pa totoo. May kasabihan nga na kung bawat tumatahol na aso papatulan mo, hindi ka makakalayo. Kaya kailangan takbuhin ng may pagtitiis. At sa konteksto ni Santiago, ang pagtitiis ay hindi lang kapasidad na mag-endure ng sakit, kung hindi ipagpasa Diyos mo ang lahat ng mga pinanggagalingan ng negatibong bagay sa buhay mo para makatakbo tayo sa takbuhin inilagay sa atin. At dahil naintindihan mo yung salitang pagtitiis niyan, tignan mo yung kasunod na verse na masdan natin si Jesus. Alam ng Panginoon na may araw ng paghihiganti. Si Judas, yung nagpako sa kanya, yung humagupit sa kanya,
Yung mga Hudyo na sumigaw, ipako siya sa krus. Oo, hindi sila ora mismo pinatulan ng Panginoon. Pero wag nating isipin na walang araw na paghuhukom para sa mga yon. Itinuon ni Kristo yung kanyang isip doon sa kalooban ng Diyos na sa harapan niya. At bagamat di ko nabasa sa Biblia, sa pagkaunawa ko, maaaring ganito lang yan. Maaaring sinabi ng Panginoon sa kanyang pag-iisip, may araw din kayo. Pero at this moment, hindi ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Sabihin mo yan sa lahat ng umuusig sa iyo. May araw ka din. Pero magpapatuloy ako. Sabihin mo yan sa kapatid na nakakatisod. May araw ka din. Pero magpapatuloy ako sa Panginoon. Di ba? Sapagkat marunong ang Diyos. Sabihin mo yan kahit sa kahirapan. Ngayon lang to, hindi tayo palaging isang kahig, isang tuka. Dahil una sa lahat, hindi tayo manok. Mga anak tayo ng Diyos. Ngayon lang to. May araw din ang Panginoon para sa atin. Kaya tumingin tayo kay Kristo. Yung kanyang ipinakita, yun ang pamantayan ng pananampalataya. Kaya nga sinabing sumakdal ng ating pananampalataya. Kung ano yung ibinuhay ni Kristo, yun yung pamantayan. Kung ano yung dinaan ni Kristo, yung dadaanin natin. Kasi yun ang sakdal na pananampalataya. Na dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus. Mahirap maging masaya na ang puso ay punong-puno ng galit, puot, paghiganti. Mahirap maging masaya na namumuhay tayo sa takot na baka pabayaan tayo ng Diyos, na ang Diyos hindi matapat, na ang Diyos dayain tayo. Hindi ka magiging masaya kung walang pagtitiwala. Kahit sa anong relasyon, kahit sa pag-ibig, sa pagmamahal, ang hirap kayang magmahal nang hindi ka masaya. Pero sa oras na naging masaya ka, hindi mo na kailangan i-qualify ang pag-ibig sa anong klaseng relasyon, kung anong klaseng pakiramdam. Ang importante, masaya ako sa Kanya. Hindi ba ganun sa Diyos? Minsan hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman ko tungkol sa Diyos. Pero isang sigurado, at alam ko, masaya ako sa paglilingkod sa Diyos. Minsan nakakatakot, minsan nakakaiyak, minsan napapaisip ka ng malalim, saan ba ito papunta, pero isang sigurado, ito yung trabahong gusto kong gawin hanggang sa mamatay ako. At masaya ako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Iniisip ko, baka ganun ang iniisip ni Kristo. Hindi na importante kung masakit, hindi na importante kung itong mga tao ba ito, maliligtas pa ito o hindi. Basta importante, ginawa ko ang kalooban ng Diyos at hindi ako napilitan. Masaya niyang ibinigay ang kanyang buhay sa krus. At doon niya ni walang bahala ang kahihiyan. At pagkatapos umupo siya sa luklukan ng Diyos. Bakit to sinulat sa Hebreo? Sa kasunod na verse, dili-dilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan. Isipin mo yung dinaanan ni Kristo. Sinong nagmura sa Kanya? Sinong mga bumugbog sa Kanya? Baka makasalanan. Kung iintindihin mo na wala siyang ginawang masama, pinarusahan siya ng mga taong masasama. Upang ngayon sabihin natin, manlulupaypay ang ating kaluluwa. Kung nagsalita ng masama ang tao sa atin, pasalamatan mo ang Diyos. Sapagkat hindi niya lahat sinabi ang kasamaan mo. O Diyos, kung ginawan ka ng Diyos, kung pinahintulutan ng Diyos, nagawan ka ng masama,
Hindi mo ba naisip na baka sinisingil lang sa'yo ng Diyos yung ginawa mo dating masama? Kapag may taong nang-usig sa akin, ito lang iniisip ko. Ginawa ko rin to dati. Salamat, Panginoon. Patawarin mo ko sa mga dati kong pagkakasala, pero salamat. Pero isipin mo, kung pinaratangan si Kristo ng mga bagay na hindi niya ginawa at ni sa buong buhay niya, wala siyang ginawang kasalanan. And yet, tiniis niya ng may kasiyahan. Ito ang tunay na lihim ng pagtitiis. Hindi ito matatagpuan sa tibay ng kalooban, kundi sa pagtitig ng mata kay Kristo. Habang mas pinagmamasdan natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagtitiis, ang kaluwalhati ang kanyang tinamo, pagkatapos, lalo tayong napapalakas upang magpatuloy sa ating takbuhin. At marami sa inyo na nagtiwala sa Panginoon, hindi ito theoretical sa inyo. Alam nyo na ang salita ng Diyos ay totoo. At alam ko ang salita ng Diyos ay totoo. Habang lalo tayong nawawalan, lalo tayong tumitibay. Marahil may ilan sa atin na napapagod na tayo sa pakikipaglaban sa kasalanan. Baka marami sa atin ngayon, hindi pa tayo gumagaling sa mga sugat na daladala natin. Dahil sa kawalan ng hustisya, may nagtaksil sa iyo. Masakit, kapatid pa. May umusig sa iyo. Mabuting tao ka naman sa palagay mo. O di naman kaya, natisod tayo dahil ang daming Kristiyanong hindi seryoso sa pananampalataya. Di mo masisisi. Misa ko, sino pa yung mga nangangaral ng salita ng Panginoon? Sila pa yung hindi pa nagpapakita ng halimbawa. At meron din sa atin medyo nagdududa tayo na baka ang Panginoon matagalan pa. Ang panawagan ng kasulatan ay parehas pa rin. Huwag tayong manghina. Hanapin natin sa banal na kasulatan ang sagot. Patibayin natin ang ating puso. Palayain na natin ang puso natin sa makabigatan na hindi na dapat natin binubuhat at magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Isang araw, gagantipalaan tayo ng Diyos. Ako naniniwala ako. Dahil mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Manalangin tayo. And so, dear Lord, dito muna mahihinto ang aming pagbubulay-bulay sa iyong salita. Meron pang natitira na isa. At umaasa po kami na susunod na Miyerkules, ito po ay maipapaliwanag uli sa amin. But for the meantime, ipinaliwanag mo po sa amin kung paanong ang makalangit na pangitain at ang pusong hinubog sa pag-ibig ay bumagawa ng pagtitiis. O Diyos, nalalaman mo ang aming mga puso. Lumalapit kami sa iyo sapagkat alam namin sa aming sarili, meron kami mga pasan na minsan hindi namin alam naming mabigat pero hindi namin alam kung bakit mabigat. At ikaw ang sumisilip at ikaw ang tumitingin sa puso ng tao. Sapagkat gusto namin maglingkod sa iyo. Ang iglesyang ito ay kailangan kumilos bilang isang katawan. So far, pinagpala mo kami sa lahat ng pangangaral sa Santiago. At ang mga mensahe sa iyong pagbabalik ay paulit-ulit mo na nilalagay sa pulpito. At ito rin ang magiging tema namin sa ika-23 anibersaryo ng Iglesia. O Diyos, marami na po kaming napag-usapan sa simbahang ito. Marami na kaming binalak na ministeryo. Tulungan mo kami
na makatagpo ng kalayaan sa iyong salita. Sapagkat malalaman namin ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa amin. O Diyos, tulungan mo kami sa mga hadlang sa buhay namin sa paglilingkod. Kung nais mong alisin ang mga hadlang sa buhay namin at kung maaari, O Diyos, na mga pag-uusig na ito at mga kahirapan at mga pagkakasakit at mga pangangailangan ay aalisin mo sa harapan namin. At kung maaari ay alisin mo. Panginoon, kung gugustuhin mo, magagawa mo. Sa isang banda, Panginoon, kung ang lahat ng ito ay hindi mo aalisin, kung hindi mananatili sa harapan namin na isang malaking batong katitisuran, mananatili na isang krus, huwag mo pong hayaan ng lahat ng ito makapigil sa amin. Bigyan mo kami ng lakas para alisin ang mga hadlang na ito. Tulungan mo kaming mamatay sa sarili para mabuhati namin ang krus mo na nakaharang sa daan. At dalhin namin sa lugar na nais mong dalhin namin. At kung may mga Diyos-Diyosan pa sa aming mga puso, mga pasan at mga kasalanan na hindi pa namin sinusuko sa iyo, tulungan mo kaming mabilis, Panginoon. Sapagkat tanging ikaw lamang ang makakapag-alis nito sa amin. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Salamat po na bagamat ikaw ay Diyos na makatuwiran at banal, hindi mo po kami kinantihan ng ayon sa aming mga kasalanan. Inunawa mo kami at iniligtas mo kami sa apoy ng impyerno. At dinala ni Kristo ang aming mga kasalanan. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. At ngayong alam na namin ang katotohanan, O Diyos, gamitin mo ang buhay namin. Na hindi namin ikadi-discourage ang panghihina ng aming katawan, ang pagiging mabagal ng aming pag-iisip, ang aming kahirapan. Kung hindi, in spite of all this, gagamitin mo kami. Maaaring hindi sa paraang gusto namin. Kung hindi sa paraang gusto mo at kung gusto mo, magiging epektibo kami. Kung ikaw ang gagamit sa amin, maa-accomplish mo ang iyong kalooban sa pamamagitan ng buhay namin. Kaya salamat po sa Iglesia sa pakikinig ng iyong salita at gawin mo kaming tagapagsagawa ng iyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.